Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa napakagandang iglesia, kung saan pagkatapos po naming maligtas, nilagay niyo kami at patuloy niyo po kaming tinutustusan ng aming mga pangangailangan. Kung saan patuloy niyo pong pinapadaloy sa amin ang biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya upang talagang lumago ang mahihina naming pananampalataya. Panginoon, dalangin ko po na sana makapagpatuloy hanggang sa huli ang mga bagong brothers and sisters. Matapos po nila ang Fruitful Beginning series upang maihanda sila sa mga mas malalaking gawain. Sa mga sandaling ito, hiling ko po na ang Banal na Espiritu ang magturo po sa amin patungkol po sa iglesia at sa kahalagahan nito sa aming buhay. Hiling ko po na kayo ang magpaunawa sa kanilang isip, hindi lang sa isip kundi sa kanilang puso. At nawa, Panginoon, hanggang sa kayo dumating, sila po ay manatili sa iglesia upang ang gawain ng Diyos ay matupad sa kanilang buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, may pangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak, ang naayon sa inyong banal na kalooban, ang naayon sa pagtuturo ng Banal na Espiritu para po sa session number 3 ng aming Fruitful Beginning series. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia. John chapter 15, Juan kapitulo 15, mula versikulo 3 hanggang versikulo 5. Gospel of John, chapter 15, from verse 3 to verse 5. Gospel of John, chapter 15, verse 3 to 5, babasahin ko po para po sa inyo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ngayon, isa pa pong talata, unang Korinto chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Unang Korinto chapter 1, verse 2. Itong talata pong ito, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Muli po magandang hapon po sa inyong lahat. So we are continuing sa atin pong Fruitful Beginning series, Beginner's Guide series, at ngayon po, session number 3 na po tayo. At ang topic po natin for session number 3 ay Church and its Importance. Ang iglesia at ang kahalagahan nito. Brothers and sisters, once na naligtas ang isang tao, ang isang pinakamahalagang dapat niyang maunawaan ay ang tungkol sa church, yung iglesia. Kaya kapag naligtas ka, dapat malaman mo ang patungkol po sa church. Karamihan po ay baguhan, at ang isa sa pinakamahalagang dapat niyong malaman pagkatapos niyong masave ay ang tungkol po sa iglesia. Para mas maintindihan, parang ganito po. Parang family na po ngayon. Yung Diyos, Ama, Father, nasa langit. And then, ikaw po tong baby. Ikaw po yung Kristiyano. Kapag kakaligtas nyo pa lang, tawag namin sa iyo, baby Christian. And then, yung simbolo ng nanay, ito po yung, sa English ay, church. Sa Tagalog, ito po ay, iglesia. Kaya po ng bata, pag naisilang siya, natural po siyang lalago, lalaki at mapapakinabangan in due time kapag siya po ay nananatili sa kanyang pamilya. Ang church po ay parang nanay na siyang mag-aalaga sa iyo. Kaya pag na-save ka po, ang pinakamahalagang dapat mong malaman, yung church.
At ang turo ng Biblia, manatili ka lamang sa church. Manatili ka lang sa nanay mo, yun pong church. Ang bata, kahit malusog na isinilang, kung wala sa kanyang mga magulang, sinong magbibigay ng gatas? Paano siya lalaking maayos? Tama mali. Kaya ang unang dapat niyong malaman, kapag ligtas ka na po, kailangan mong manatili saan? Sa church English, sa Tagalog, ito po yung iglesia. At ngayon po, ito po yung topic natin, church and its importance. Napakahalaga po ng church sa ating buhay. Kaya, isa-isahin po natin. Yung dalawang unang talata na ating binasa, doon po nakapaloob yung iglesia at ang kahalagahan nito. Una po, ano ba yung church? Ano ba yung iglesia na sinasabi? Balikan natin, unang Korinto, chapter 1, verse 2. Basahin po muli natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Diyos. Nung hindi pa tayo ligtas, kapag sinabing church, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang gusali na may krus sa itaas. Pero hindi po yan ang biblical na church. Pag wala kang alam sa Biblia, iisipin mo po, ang church o yung iglesia ay isang building na may krus. Ganyan ang ating normal na perception noon o pagkaunawa sa church. Hindi po ito church, mali po. Hindi yan ang church. Sa talata na binasa natin, ang church po ay hindi building. Hindi po siya building, hindi siya organisasyon o grupo. Mali po yan. Ang church ay hindi building, ang church ay tao. Dalawa, uhigit pa. At ang dalawang ito, uhigit pa, ito yung mga taong ligtas na. Saved na. Born again na. Yan po ang ibig sabihin ng church. Ulitin ko, church ay tao, hindi building. Kasi sino po yung church? Tayo. Yan ang tunay na iglesia na nasa Biblia. Explain ko po isa-isa. Anong sabi sa talata? Sabi po, sa iglesia ng Diyos sa Korinto. Ito yung mga brothers and sisters na nasa Corinthians. Tayo po ay nasa Manila Central. Kapag sinabing Manila Central Church, hindi po itong building na ito. Ang Manila Central Church ay kayo at ako. Tayo po ang Manila Central Church. Anong sinabi dito? Mga tinawag na banal. Kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Kaya ang iglesia ay tao. Church, ibig sabihin sa English, called out ones. Sa Griego po, ito po ay ekklesia. Mas malapit, magkatunog sa Tagalog, iglesia. Kapag sinabing ekklesia, iglesia, sa English church, ito po ay binubuo ng mga taong tumatawag sa Panginoon. Kaya dapat maintindihan natin, anong ibig sabihin ng tumatawag? Tuwing linggo, marami pong pumupunta ng iba't ibang building as if tumatawag sila at nagpipray sa Diyos. Pero kung hindi sila ligtas, hindi po yung church na matatawag. Sabi dito, tumatawag. Ano ba yung pagtawag sa Diyos? Ito ba yung Panginoon na gano'n? Nagpipray ka? Hindi po. Para maintindihan natin yung sinabi dito, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tignan natin sa Genesis. Ito ang ibig sabihin ng tumatawag. Genesis chapter 4, verse 25 at 26. Lumang Tipan, unang aklat, Genesis chapter 4, verse 25 at 26. Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Verse 26, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Nung panahon na ito, nagsimulang magkaroon uli ng tunay na relasyon ang mga tao sa
Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng pagtawag sa Panginoon, mayroon kang tunay na relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, ligtas ka na, anak ka na niya, born again ka na. Naintindihan po ninyo? Yun po yung pagtawag. Para maintindihan, pag may hindi ka po kilala na naglalakad, hindi mo siya pwedeng tawagin. Tama? Hindi mo siya kilala eh. Anong sasabihin mo? Huy! Parang bastos, di po ba? Pasensya na sa term. Parang hindi maganda. Pero kung kilala mo, halimbawa si Brother A, Brother John, halimbawa, Brother John! Bakit madali mong tawagin? Dahil magkakilala na kayo at may relasyon na kayo. Tama? Ganito po yun. Kung hindi ka po ligtas, wala ka pang relasyon sa Diyos. At dahil wala ka pang relasyon, hindi ka makakatawag sa Kanya. Kasi sinabi dito, yung iglesia, ito po yung mga tinawag na banal. Bakit banal na? Pinabanal na ng dugo ni Kristo. Sala mong kay rumi, nahugasan na ba sa dugo? Kaya ulitin ko, ang church ay hindi po building. Ang church ay mga taong pinabanal. Pag sinabing pinabanal, ito rin po ay nahugasan na ng dugo. Malinis na. Sa John chapter 15 verse 3, yung binasa ko kanina, kayo'y malilinis na, ibig sabihin, natubos na, nahugasan na mula sa karumihan ng mga kasalanan. Kaya sana maging malinaw sa inyo, ang church ay hindi po building, grupo, denominasyon, hindi po. Ang church ay dalawa o higit pa, nagsasama sila, tumatawag sa pangalan ng Diyos, sila po yung mga taong ligtas na born again na, malinis na sa harapan ng Diyos. Kaya madaling sabi, tao ang church, mga taong ligtas na. At kapag naligtas ka, dun ka lang magiging part ng church. Naintindihan po ninyo? Kung hindi ka pa po ligtas at nandito ka, hindi ka pa rin talaga part ng church. Ang tawag namin sa iyo, church-goer lamang. Church-goer. Kaya number 1, dapat ligtas ka. Pag ligtas ka, automatic, kasama ka na po dito sa grupo ng mga taong ligtas. Ito po ang tunay na church. Ito po yung tunay na iglesia. Naintindihan po? Malinaw? So hindi building ang church ay grupo ng mga ligtas na tao. I hope I'm making myself clear. Para mas maintindihan nyo, tignan natin. Unang Korinto chapter 16. Unang Korinto chapter 16 verse 19. 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Babasahin ko po. Unang Korinto 16, versikulo 19, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia, kayo'y buong pusong binabati ng Panginoon sa Panginoon nina Aquila at Prisca, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Sabi dito, binabati kayo ng iglesia sa Asia. Sino po ang bumabati? Nag-greet? Building o tao? Kanina ba, dumating kayo, may bumati sa inyo, good morning sister. Sino po yun? Tao yung building? Tao. Tatakbo ka kung yung building na ito bigla, good morning, gumanon sa'yo, tatakbo tayo. Diba? Sabi dito, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Ito yung mga ligtas, bumabati sila. Ang ganda-ganda, di ba? Pag nag-meet tayo isa't isa, good morning, tama? Yan, bumabati. Tama po yan. Ano pa? Sabi dito, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Kung building yon, may building nasa loob ng bahay? Nonsense, tama? Sino po ang nasa loob ng bahay? Tao. Kaya sabi, iglesyang nasa kanilang bahay, yun po yung mga brothers and sisters na nasa kanilang bahay. Kaya malinaw, ulitin ko, ang church ay hindi po building. Ang church ay tao, mga ligtas. Hindi lang po tao ha, ito yung mga ligtas na Kristiyano. Kasabihin po natin, ulitin niyo po yung sasabihin ko, ang church ay hindi building, ang church ay mga taong naligtas. Ang church, hindi niyo po na perfect. Nagbibigay sana ako ng jacket, sorry. Kaya hindi siya building, ito po ay mga taong naligtas. Naintindihan? Next, pasok tayo, ano ba yung tunay na iglesia? Marami nagme-message sa akin sa Messenger, Pastor, ano po ba talaga ang tunay na church?
Paano nyo nasabing tunay yung church na meron kayo? O, paano natin masasabi na ang church ay tunay? Nasa Biblia. I'm sure, 100%, 200%, nasa tunay kayong iglesia. Bakit ko nasabi? May talata. Ikalawang Korinto, tignan po natin. Ikalawang Korinto chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6, verse 1 at verse 2. Ikalawang Korinto chapter 6, verse 1 at verse 2. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Sapagkat sinabi niya sa panahong kanais-nais ay pinagkinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, yamang kami gumagawang kasama niya. Kami, sila, yung mga kapatiran kasama ni Pablo noon, at kasama ng Panginoon, pinapangaral nila ang kaligtasan sa mga tao. Kaya ang mga tao naliligtas. Ano ang ibig sabihin at sino ang tunay na church? Mga taong nangangaral ng tunay na ebanghelyo, kaya naliligtas ang iba pang mga tao. Ano ang tunay na church? Ito yung church na nagliligtas ng mga kaluluwa. Naintindihan po ninyo? Kayo po mismo ang ebidensya na tunay na church ito. Bakit? Ang church na ito ang nangaral sa iyo at ngayon nasasabi mong ligtas ka na. Tama, mali? Kaya may mga organisasyon po, tignan nyo, dati may mga church daw kayo. Marami dito, galing sa ibang church, 10 years ka na dun, kayo-kayo lang. Yeah? Nagsimula kayo-kayo, hanggang ngayon, kayo-kayo lang. Bakit? Hindi nagkakaroon ng bunga. Bakit? Hindi yung tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia, lalago yan. Tignan niyo ang Philippine Life Word Mission, ang dami na sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit sa Pilipinas, nagsimula po kami sa BF pa sa Parañaque noon, kakaunti. Ngayon, buong Pilipinas na. Yun ang pruweba na tunay na church ito. Bakit? Ang mga tao ay naliligtas. Naintindihan nyo? Kaya ang tunay na church, nangangaral na tunay na ebanghelyo at ang mga tao ay tunay na naliligtas. Kasama ka sa church na ito. Dahil ngayon, ligtas ka na, pinapangaral mo na rin po yung ebanghelyo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya ang tunay na church talaga pong lalago at hahayo sa buong sanlibutan. Yes po. Tayo po lumago at humahayo na sa iba't ibang parte ng bansang Pilipinas. Kaya ang iglesia ay hindi po relihiyon, ang iglesia ay hindi po sekta, hindi ito ng organisasyon ng mga tao, hindi ito building. Once na naligtas ka, part ka na ng church. Naintindihan? Minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, may membership fee ba dyan sa inyo? Ay, wala ho. Paano ko magiging part ng church ninyo, Pastor? Kailangan ko bang magpabautismo? Ay, hindi po. Magiging part ka ng tunay na iglesia kapag naligtas ka. Sa araw na naligtas ka, naintindihan mo nang napatawad ang lahat mong mga kasalanan, part ka na ng church. Kasama ka na sa tunay na iglesia. Pero minsan nangyayari po ito. Minsan may relihiyon kayong kinagisnan. At dahil wala pa kayong alam sa church, nag-Bible seminar kayo, naligtas ka. Pero meron kang dating inaatinan. Kaya minsan nangyayari ito, alas 10 hanggang alas 12, narito ka. Mamayang hapon, nandun ka uli sa Katoliko. Huwag niyo sasabihin doon kay Pastor, ha? Pumunta ka uli dun sa dati mong church daw. Naiintindihan ko yun, kapag baby Christian ka, dalawa po ang dahilan nito. Number 1, hindi mo alam ang church. Number 2, hindi ka talaga ligtas pa. Okay? Pero, anumang mangyari, halimbawa, nangyayari ito sa inyo, naligtas ka na, sa umaga nandito ka, sa hapon, mangingibang bakod ka. Pero kung talagang ligtas ka, madidiscern mo na. Maiintindihan mo na, ay mali yung pinapangaral dito sa kabila. Dahil naligtas ka na. Ang isang bata, saan kumukuha ng gatas? Sa nanay niya o sa kapitbahay? Nanay niya. Meron ba dito na naging bata, yung gatas kinuha niya doon sa kapitbahay? Tiyanak ang tawag ko doon. Kukunin niya ang gatas niya sa nanay niya. Pagtitikim sa iba, ayaw niya. Tama? Ganon din po. Kung ligtas na kayo, meron akong na-experience sa Christian life ko, nag-Bible seminar po siya. Personal experience ko po ito. Nagpatutuo siya later on na lang.
Nung unang stage ng pagkakristyano niya, nung naligtas na po siya, mga unang mga buwan, pupunta muna siya sa atin, sa umaga, sa hapon, dun sa kabila. Pero alam niyo po, siya rin po ang nagpatotoo. Alam niyo po, nung naligtas na ako, pagpunta ko sa kanila, di ko maintindihan ang kanilang turo. Mali talaga. Pastor, ano kaya yun? Bakit ganun? Sabi ko, dahil may Holy Spirit ka na. Kapag nasa iyo ng Holy Spirit, naligtas ka na, malalaman mo na yung tama at mali. Pag may nangaral dito, at basta nagsalita, malalaman nyo kung ligtas siya o hindi. Kung ligtas ka na, alam mo na kung ang isang grupo ay ligtas o hindi. Dahil mayroon ka ng Holy Spirit. Kaya ulitin ko, isa lang ang tunay na iglesia sa mundong ito. Ito yung iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Hindi yung samahang iglesia ni Kristo, ha? Ang iglesia ni Kristo na tunay ay mga grupo ng mga taong ligtas na. Tanong ko sa inyo, ligtas na ba kayo? Hindi. Ilang percent? Kasama ka na ba sa church o hindi pa? Bakit ka naging part ng church? Dahil ligtas ka na. At ito, kapag naligtas na, ito ang payo po. Ikalawang Timoteo chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Second Timothy chapter 3 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay, dahan-dahan, 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalaman mo kung kanino ka. Dito kayo natuto ng Ebanghelyo. Ang Manila Central Church ang nangaral sa inyo ng tunay na Ebanghelyo, sabi ni Pablo, manatili ka. Mag-abide ka. However, minsan po, may mga tao nakikita ko, pag Bible seminar nandito, kinalingguhan, balik siya doon sa sarili niyang church daw. May problema tayo. Maaari may problema pa ang pundasyon ng taong iyon. Bakit? Totoo po, kung naisilang ka sa isang pamilya, doon ka lalaki sa pamilyang yon. Tama, mali. Mahalaga sa iyo ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong mga kapatid. Kaya, brothers and sisters, sana maintindihan nyo, ang church ay hindi building, ang church ay grupo ng mga taong ligtas. Ano ang tunay na church? Sila ang mga nangangaral ng tunay na ebanghelyo, kaya ang mga tao ay naliligtas. Kayo po mismo ang ebidensya, naligtas ka dito, di ba? Dahil pinangaral namin sa iyo ang ebanghelyo. Kung mayroon po kayong pinupuntahan dati doon, hindi ka naman naligtas doon eh. Minsan nangyayari po ito sa counseling ko, Tay, Nay, ligtas na po ba po, Pastor? Salamat po. Pinangaral niyo po ang church na ito sa akin ng kaligtasan. Kinounseling ko naman po, buo na yung sagot. Sabay, next na sabi ko, sa linggo po ha, magsimba po kayo ha. Pastor, ano po may gawain ako sa kabila Ano po ako dun? Diakono po ako. Delikado yun, kuno-kuno lang yun. Ha? Baka hindi pa niya naintindihan. Pag naligtas ka, pinangaral, inalagaan ka dito, nakikita nyo sa Bible seminar natin, di ba? Sinusundo. Libre lahat. Nagsasakripisyo ang mga kapatiran para maligtas ka. I cannot imagine, ngayong ligtas ka na, iiwanan mo sila. Baka hindi ka pa talaga naligtas. Baka knowledge lang. Naintindihan po ninyo? Ano man ang kalagayan, kapag naligtas po kayo, ang unang payo ng Biblia, manatili kayo. Saan? Kung saan ka na-save. Minsan po, dahil sa emosyon ninyo, hindi nyo mapaglabanan, bumabalik kayo. Ano po ang dahilan? Kasi nandun yung mga friends of friends ko, Pastor Nandun po yung talagang mga kakilala ko. Ay hindi na, ito yung challenge ko sa'yo. Ang tagal kang nandun, hindi ka naligtas. Paano kung namatay ka? Impyerno ka pala. Tama, mali. Kaya anong gagawin mo ngayon? Akayin mo na sila para maligtas din. Kasi kung magpapatuloy ka doon, patay po yun. Para ka pong buhay na tao at gusto mong matulog sa sementeryo. Tama, mali? Kung buhay ka, uuwi ka sa tunay na bahay mo. Tama? Mayroon po ba dito? May bahay sila. Ayaw ko dyan, matulog doon ako sa sementeryo. Mayroon po bang ganon? Wala po. Kapag hindi ligtas sa mga tao, pasensya na po, para po silang patay, zombie sa harap ng Diyos. Kaya anong gagawin mo? Kapag naligtas ka na, manatili ka sa Manila Central Church at ikaw ang aakay sa kanila. Naliwanagan ka na tama?
Ang bulag, hindi niya kayang akayin ang nakakakita. Ang nakakakita, ang aakay sa bulag. Tama, mali? Kaya kung ligtas kayo at mayroon kayong dating church, akayin mo sila dito. Yun ang pinakamahalaga. Bakit organisasyon lang yun? Lahat yun pupunta sa impyerno kung hindi nila alam ang tunay na kaligtasan. Kaya maawa ka sa kanila. Para makuha mo sila, manatili ka dito. Kailangan mo munang mag-grow at unti-unti, isa-isa, may invite mo na sila. Ganun po ang tamang proseso. Kaya I hope alam nyo na po yung church at ang tunay na church. Ngayon, isusunod ko ang kahalagahan nito. Dahil kung hindi nyo alam ang kahalagahan ng church, pwede pong mangyari na ligtas ka na at hindi ka na magpatuloy. Kaya i-discuss ko ngayon, pangalawa, ang kahalagahan ng church. Tignan natin John chapter 15. 1:15. Versikulo 3 hanggang 5. Salitan po, basahin ko yung 3, kayo po yung 4. Ako po yung 5. Salitan, 1:15, versikulo 3, simulan ko po. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Dito na papasok ang kahalagahan ng church. Sabi sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Si Kristo ang puno ng ubas, tayo raw ang mga sanga. Sa Israel noon, madaling maintindihan to. Kaya inilarawan ng Diyos, parang puno ng ubas. Tayo raw po yung mga sanga. Simple lang. Ang sanga, kapag naputol sa puno, matutuyo na yan, hindi na magbubunga. Tama? Kaya bilang church, kung ligtas na kayo, kailangan nyo lang manatili. Sabi niya, kayo'y manatili sa akin. Anong ibig niyang sabihin? Manatili lamang tayo sa church. Okay? At kapag nananatili kayo, mag-grow po kayo, and later on, magkakaroon kayo ng mga bunga. Hindi nyo responsibilidad magkabunga. Ang responsibilidad nyo, manatili. Nakakabit sa puno. Dahil may ugat, lahat po ng sangkap, natatanggap ng mga sanga. And later on, habang nagtatagal siya, magmamature ang sanga at magkakaroon siya natural ng mga bunga. Kaya sabi, manatili kayo sa akin. Okay? Manatili, abide, napakahalaga po nito. Bakit? Verse 7, verse 5 muna, basahin po natin sabay-sabay, verse 5, 3, 2, 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung hindi ka mananatili at hiwalay sa Diyos, hiwalay sa church, wala ka na raw pong magagawa. Pero kung nananatili ka, magbubunga ka po. Kapag nagbunga, verse 8 po, verse 8, basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ang isang magsasaka, nagtatanim siya para magkaroon ng bunga. Yun ang mahalaga sa kanya. Kasi sabi, kung hiwalay kayo sa Diyos, kung hiwalay kayo sa church, wala na kayong magagawa. Ki-explain ko po, maraming explanation para maintindihan niyo po ang kahalagahan ng church. Tapos na po tayo sa session number 1 ng Fruitful Beginning. Naalala niyo ano po yung session number 1? Assurance, di ba? Assurance of salvation. Dapat sure ka muna. Kasi pag sure ka na sa salvation mo, part ka na ng church. Tama? Session number 2. Ano po yung session number 2? 3 stages of salvation. Ano po yung unang stage? Yes. Justification. Ano yung justification? Parang ang lalim, pastor. Ito po yung kaligtasan ng ating spirito. Anong ibig sabihin nito? Langit ka na. Ano man ang mangyari dahil saved ka na. Naintindihan? Pangalawa, sanctification. Ano po ito? Buhay sa kabanalan.
Okay? Ito yung pamumuhay bilang anak ng Diyos. Ito yung buhay na hiwalay sa kasalanan. Kaya ito mismo yung Christian life natin. Okay. Third, glorification. Ano po ito? Kapag nag-rapture na, naintindihan? Mangyayari po ito sa rapture kapag naligtas na yung katawan natin. Una, kaligtasan ng spirit po ito. Pangalawa, kaligtasan po ito ng character, katangian. Pangatlo, kaligtasan ng katawan. Pag nag-rapture na, mababago na tayo. Nandito tayo sa number 2. Kaligtasan ng katangian. Ito yung salvation mula sa power. Bakit? Power of sin. Bakit? Kahit ligtas ka na, mayroon ka pa ring sinful nature. Naintindihan nyo? Pag ligtas ka na ba, para ka ng anghel na lumilipad na may ganito dito sa ulo mo? Na napakabait mo na? Pag ligtas ka na, nagkakasala pa rin, hindi na? Kakasala pa rin. Kaya may power of sin. Kaya mahalaga, dito papasok, pag sure ka na sa salvation mo, ligtas ka na, langit na. Number 2, sanctification. Mangyayari ito, kaakibat mo yan para matupad ay ang church. Si Taning, wala na siyang magagawa sa salvation mo. Langit ka na, anumang mangyari. Pero, pwede niyang sirain ang iyong Christian life. Para hindi masira ang Christian life, need mo po ang church. Kaya ang church po ay grupo ng mga taong hiniwalay ng Diyos sa sanlibutan. Na tumitira pa po tayo sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay makasalanan. Tama, mali. Kaya nga, nilagay ng Diyos yung church. Doon ka dapat manatili. At kapag nasa church ka, protektado ka sa 3 kaaway natin sa Christian life. Ano ang 3 kaaway sa Christian life? Ito yung ginagamit ni Taning para sirain ang Christian life mo. May 3 S. Number 1, Satan. Number 2, sanlibutan. Number 3, sarili. Dito, papasok ang kahalagahan ng church. Si Satan, ano po ang target niya para hindi ka mag-grow sa Christian life, para masira ang Christian life mo at hindi ka magbago? Anong gagawin niya? Nag-aabang siya ng mapapahiwalay sa grupo. Si Satan, sabi po sa unang Pedro, ay parang leon. Ang leon po, nakikita niyo po sa mga animal documentary, kapag magkakasama po halimbawa yung isang grupo ng mga hayop, kawan, safe sila, tama? Pero pag may isang napahiwalay, anong gagawin ng leon? Kakainin niya yon. Tingnan po natin, unang Pedro. Chapter 5, verse 8. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Basahin ko po. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kaya nga, para safe ka, huwag kang aalis, manatili ka sa church. Si Satan, ang target niya, kapag medyo umalis ka na, lalapain ka raw niya. Sisirain niya ang kayong Christian life. Kaya para protektado ka, dapat nasa church ka. Kapag ligtas ka na po, hindi ka na mag-isa. Naintindihan nyo? Ito. Pangalawa, sarili. Kapag ligtas ka na, dapat nasa church. Dapat mawala na yung pagiging makasarili. Bakit? Ang church ay grupo ng mga tao. Hindi lang po mag-isa. 2 o higit pa na nagsasama sa pangalan ng Diyos. Mateo 18:20. Broadcasting, paki-show nga yung Mateo chapter 18 verse 20. Sa Mateo chapter 18 verse 20, kung saan naroon yung 2 o higit pa, sabi ni Kristo, naroon ako sa gitna nila. Matthew 18:20. Tama? Kaya anong gagawin mo? Para malabanan mo yung sarili mo, kasi yung sarili mo, may sinful nature yan. Kapag linggo, anong sasabihin niya? Napuyat ka kagabi, Sabado, huwag ka na mag-church. Okay? Tinatamad yan. Kaya, para maiwasan ang pagiging makasarili, sa church ka tuturuan ng Diyos, ano yung ipapaunawa niya sa'yo? Kung mag-isa ka, hindi mo kaya. Pero kung sama-sama tayo, kaya natin. Naintindihan? Then number 3, kalaban sanlibutan. Nung naligtas tayo, may mga barkada tayong hindi ligtas.
Kaya kung nasa church ka, unti-unti, mabubuo ang ugali ni Kristo sa'yo. Kung ang kasama mo lagi mga worldly friends, hindi ka magbabago. Magiging worldly ka. Simple lang. Kung ang kasama mo mga manginginom, anong mangyayari sa'yo? Magiging manginginom ka. Kung ang kasama mo, pasensya na po sa term, mga adik, magiging, kung ang kasama mo magaganda at gwapo, magiging maganda at gwapo ka. Opo, kung nasa church ka, natural na mabubuo ang ugali ni Kristo sa'yo. Roma chapter 12. Tingnan natin. Roma chapter 12, verse 2. Roma chapter 12, verse 2. Babasahin ko po. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung kasama mo lagi ang brothers and sisters, yun ang church, magbabago ang pag-iisip mo. Meron pong kasabihan, you are what you think. Minsan, sa kakaisip na may sakit siya, yun, nagkakasakit siya tuloy. Dahil sa kakaisip niya, kaunting sakit lang dito sa tagiliran, may cancer po ako. Pag-pray niyo po ako. May gumagalaw, pastor eh. Yan, kakaisip niya tuloy, nagkasakit. Totoo po ito. You are what you think. Minsan kahit hindi ka magandang lalaki, pero isip mo magandang lalaki ka. Totoo po. Okay? Kung kasama mo ang mga born-again Christian, kung nasa church kayo, ano lagi ang iniisip natin? Word of God. Tama? Kaya madadala ka na rin, ay, bibili na rin ako ng Biblia ko. Paano kung ang kasama mo mga tropa mo pa dati na hindi paligtas, aakayin ka uli. Mare, wala namang wala tayong magawa, pampalipas oras lang. Maglatag na ako ng cards. Ano mangyayari? Kasi lagi ka doon, iwasan mo na po. Pag nasa church tayo, anong iniisip ng mga kapatiran? Lagi evangelism, di ba? Sa fellowship, ano po yung iniiyak nila lagi? Yung mama ko po gusto kong maligtas. Kaya natural mabubuo yung isip na yun sa'yo. At kapag nangyayari po yung Word of God, prayer, fellowship, and evangelism, doon mabubuo ang katangian ni Kristo sa'yo. Mangyayari lang ito kapag nananatili ka sa church. Kung hindi kayo magpapatuloy, magiging worldly kayo. Kasi makakasama mo mga worldly na mga tao. Halimbawa, mga young adult. Nung di pa kayo saved, pag linggo, basketball yung atupag mo. Ngayong linggo, mag-church na. Sa church ka na. Kahit mag-basketball ka na mag-basketball, lit-lit mo naman. Kahit magaling ka, hindi ka papasa sa PBA. Sayang, ang hirap mo dun at pawis. Naintindihan? Hindi ko po kayo dinidiscourage naman. Mag-basketball ka kung walang church. Pwede naman, di ba? Mag-isa mo dun, kunyari may mga kalaro ka. Di ba? Pero mahalaga, unahin nyo ang church kapag linggo. Kapag may mga fellowship, unahin. Naintindihan? Kaya unti-unti kayong magbabago kung nasa church kayo. Doon ma-achieve yung sinasabing sanctification. Nabubuo ang ugali ni Kristo sa inyo. Kapag nasa church ka, magagapi mo si Satan, ang sanlibutan at ang sarili mo. Kung wala kayo, anong sabi? Kung wala kayo, hindi kayo nanatili. Kung hindi kayo mananatili, wala kayong magagawa. Balikan natin yung John 15 para maintindihan nyo. Warning ko po ito sa mga hindi magpapatuloy sa church. Ito ang mangyayari sa inyo. 1:15. Dahil mahal namin kayo, gusto naming ipangaral ito para maiwasan ninyo. Verse 6. John chapter 15, verse 6. Pwede po kayo po ang bumasa sabay-sabay. 3, 2, 1. Parang nakakatakot, no? Kung sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ititipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Huwag pong magkamali, baka sabihin nyo, pupunta pa ako sa impyerno. Mali po. Kapag ligtas ka na, langit ka na, ano man ang mangyari. Kasi sabi ng Biblia, once saved, forever saved. Pero ito po ang ibig sabihin. Kung hindi ka raw mananatili, anong mangyayari? Manunuyo ka at para kang sanga dahil natuyo, ihahagis sa apoy. Anong ibig sabihin? Kapag hindi kayo nagpatuloy sa church, naputol kayo dun sa sanga
Pag yung sanga naputol, anong nakikita nyo? Lanta, di ba? Pag nalanta na yan, natuyo, kukuning panggatong. Tama? Hindi nito ibig sabihin na pupunta ka sa impyerno. Anong ibig sabihin nito? Kung wala kayo sa church, ang buhay nyo, kahit ligtas na kayo, parang impyerno. Walang pagbabago, walang reward, ligtas ka na, hindi ka makapag-evangelize. Bakit? Wala kang pinagkaiba sa ibang hindi pa ligtas. Kaya ganito kahalaga ang church. Kung nagpapatuloy ka, magbabago ka. Lalago ka. Pero kung hindi kayo magpapatuloy, ang buhay nyo, kahit ang tatay natin nasa langit, parang impyerno. Para maintindihan, mayroon pong tatay napakayaman ng pamilya niya. Mayroon pong bata isinilang. Ang problema, ang batang ito naglayas. Tanong ko po, matatanggap ba niya yung suporta ng nanay at tatay niya o hindi? Pag naglayas siya, baka siya po ay lumaki sa kalye at mamalimos na lang. Tama? Anong gagawin niya? Magpatuloy na mamalimos o balik lang sa kanyang tatay at nanay? Babalik lang. Kapag bumalik siya, natural, maitutusto sa kanya ang kanyang pangangailangan. Tama, mali? Anong ibig sabihin ng apoy? Parang impyerno ang buhay mo. Hindi ka masaya. Tandaan niyo po ito, kung saved na kayo, hindi ka magiging masaya kung wala ka sa church. Challenge ko po sa mga nakikinig. Maring wala kayo sa church. Minsan wala sa church. Maraming buwan. Tinanong ko, kumusta ka? Pastor, okay naman? Parang gusto kong mahimatay. Hindi ka pwedeng maging okay kung ligtas ka na. Ang isasagot mo sa akin, Pastor, sobrang hirap wala sa church. Grabe ang nangyayari sa buhay ko. Yun po. Pero paano kang, parang nga ganito po, para maintindihan nyo, ito po yung dagat. Mayroon pong isda, pabibo. Paano bang isda? Yan, isda po yan. Tumalon po siya. Pag tumalon po yung isda, anong gagawin niya dito sa land? Gumaganon, di ba? Struggle, tama mali. Tanungin, halimbawa makapagsalita yung isda, kumusta ka? Sasabihin niya, okay lang ako. Okay lang siya? Makikita niyo sa pag ganun-ganun niya, di ba? Hirap na hirap siya, tama mali. Ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyanong umaalis sa church ay parang isdang umalis sa dagat. Sabay iiyak, kaya ka nag-struggle kasi wala ka sa church. Kaya ano pong maikapayo ko, part ng counseling ko, pag may mga ganito, magpatuloy ka lang. Hirap na hirap kayong iba, matigas talaga ang ulo kasi. Dahil ayaw makinig, yun po yun. Sa Christian life, ito po yun. Kung di kayo susunod, bagaman ligtas na kayo, walang pagpapala. Kaya hirap na hirap kayo. Nagpipreach lamang po kami, gaya ngayon. Nakikinig kayo sa akin, yung iba tumatawa, masaya. Pero pag uwi, wala kang ginawa, walang kwenta ang pakikinig ninyo. Naintindihan? Kaya makinig lang, yan ang sabi ng Biblia, huwag ka pong aalis sa dagat kung isda ka. Sa isang Kristiyano, huwag kang aalis sa church kung ligtas ka na talaga. Naintindihan ninyo? Kaya kung aalis kayo sa church, sobrang hirap. Sobrang hirap. Para kang sangang natutuyo at parang inaapuyan ang buhay mo. Never kang magiging masaya. Bakit? Ang Holy Spirit, ang hanap niya, ay lugar kung saan kumikilos ang Diyos. Naintindihan nyo? Saan kumikilos ang Diyos? Sa church. Para mas maintindihan pa natin ang church, nilarawan ng Diyos ang church sa iba't ibang paglalarawan sa Biblia. Una, ito ang katawan ni Kristo. Tingnan po natin, Efeso chapter 1. Efeso chapter 1, verse 22 at 23. Ephesians chapter 1, verse 22 at verse 23. Babasahin ko po. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Kaya ang church ay parang katawan. Sino po yung ulo? Si Jesus Christ. Naintindihan nyo? Tingnan nyo po yung katawan natin. Kung ano yung sinasabi ng ulo, susunod ang katawan. Tama? Nilarawan ito ng Diyos para maintindihan nyo yung kahalagahan ng church. Ang ulo natin ay si Kristo at tayo po ay iba't ibang parte ng katawan. Kaya ito mangyayari sa inyo. Minsan sa church, nagkakabungguhan tayo ng ideya.
Minsan nagkakatampuhan. Yung ibang walang alam sa church, Pastor, ayaw ko nang mag-church. Bakit po? Kasi mayroon pong masungit sa kitchen. Mayroon lang po akong kumikuhang tubig, bigla, nasigawan ako dun. Ayaw ko nang mag-church. Tanong ko, nag-church ba kayo dahil sa kapatid na yon? Sino bang ulo? Nandito tayo sa church dahil kay Kristo. Tama, mali. Kaya nonsense po yung hindi ka mag-church dahil sa tao. Tama? Kaya dapat alam mo, sino ba yung ulo? Pag tinitignan natin ang isang tao, ang una nating nakikita ay ang kanyang mukha. Kaya sa church, pagmasdan nyo si Kristo, hindi po yung pastor, hindi yung brother and sister. Bakit? Wala kaming maibibigay na reward sa inyo. Nag-church tayo dahil sa Diyos. Tama, mali. Kaya minsan, Pastor, natisod talaga ako. Buti natisod ka lang. Ako noon, tumambling pa nga. Pero ako nagpatuloy. Ikaw, ayaw mo magpatuloy. Naintindihan po? Remember, Jesus Christ is the head of the church and we are the body. Kaya huwag kang tumingin sa kapwa body. Tignan mo ang ulo, si Kristo. Naintindihan? Kaya kung may tampo kayo, mag-church lang po kayo. Tandaan nyo, hindi tayo nag-church dahil sa tao. Tama, mali? Nag-church tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Minahal niya tayo at binigay niya ang kanyang buhay para po sa ating lahat. Naintindihan nyo? Head si Jesus Christ. We are individual body parts. Iba-iba ang gawain natin. Ang katawan ba iisa? Iba-iba yung parts, di ba? Meron po ba? Tingnan nyo ha. Dahil nasa katawan tayo, isa pa ito sa importance, meron ba sa inyong napupuot sa kanyang katawan? Inaalagaan natin ang ating katawan, di ba? Tingnan po natin para mas maintindihan. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 29 at 30. Efeso chapter 5, verse 29 and 30. Sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Tingnan niyo po, kahapon, nagkarpentero ang mga fathers. Salamat sa inyo na ayos natin ang church. Nagkakarpentero, yung kanang kamay, may martilyo. Tinamaan mo yung kamay. Nag-aaway ba tong dalawa? Di ba pag once na tamaan, woo! Yung iba nilalagay pa dito sa bibig nila, di ba? Anong gagawin? Tatakbo yung paa, kukuha ng ointment, tama? At hinahaplos. You blow. Inaalagaan natin ang katawan, tama, mali? Eto po, meron ba kayong na-experience sa buhay nyo? Tinamaan mo, sabay nagtampo, sabi niya, aalis na ako. Meron ba? Nagtatampo ko, aalis, bigla naputol siya, gumanon-ganon. Sabay, nandun sa puno, babae gumagano. Meron ba dito? Masaktan man ang katawan, umaalis ba siya? We love our body. Tama, mali. Nagmamahalan ng mga parte ng katawan. Natulog ka po. Nadaganan mo itong pagganon ka, nataganan. Ito ba nagtatampo? Kinabukasan, bakit niyo ako dinaganan? Mayroon bang ganun? Wala. Wala. Kung may sakit ang isang bahagi ng katawan, lahat tayo nasasaktan. Tama? Bakit ko sinasabi? Kung may isang brother and sister wala dito, hinahanap natin siya. Part siya ng body. Kung may isang brother o sister dito, may pinagdadaanan, ramdam natin ang pinagdadaanan niya. Kung may brother o sister, hirap na hirap, tutulong tayo. Yun ang essence ng church. Hindi po tayo church, Sunday, hello, hi, hindi yun. Ang tunay na church, dapat alam natin ang kalagayan ng bawat isa. Cell group leaders, mahalaga ito. Kayo dapat ang number 1 na nakakaunawa nito. Kung may iba, minsan, di ba? Minsan, ako na lang lahat, pastor. Pagod na ako dito. Imagine, may injury ang kaliwa. Sinong gagawa? Kanan lahat, di ba? Napilayan, may benda. Sino ang gagawa? Ito lahat, tama yung kanan? Iinom ka, ito lahat. Lahat na lang siya. Alam mo kasi, may sakit siya, tama, mali. Kung may ibang kapatiran na parang hindi nakakapag-participate, anong ibig sabihin? Baka may pila yun, may kulang pa sa kanya. Kaya hindi siya nakakagawa, kaya double time ka. Sa inyo bang katawan, nag-complain ba ang kanan kung may dali ang kaliwa at hindi gumagawa? Sasabihin ba ng kanan, oh, ikaw yung mukha, tumingin ka sa mukha mo. Sabihan mo nga yung kaliwa na gumawa. Pagod na ako. May ganun ba?
Bakit ko in-explain? Ganun ang church. Kaya huwag kang magreklamo kung nahirapan ka. Ibig sabihin, mahina pa. O may sakit. Kaya tulungan mo. Gamutin natin para pag okay, lahat tayo maka-function together. Tama, mali. Yan ang body of Christ. Kaya ano ang dapat sa body of Christ? Nagmamahalan. John 13, tignan po natin. John 13, verse 34 at 35. John 13, 34 and 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Sa church, ano yung kahalagahan nito? Dito nyo matatanggap ang pag-ibig at dito nyo maipapadama ang pag-ibig. Dito nyo matututunan ang pag-ibig at dito nyo maisasabuhay ang pag-ibig. Pag mag-isa ka, paano mo maipapamuhay ang iyong pag-ibig? Naintindihan? Kaya sa church, natural, minsan may mga di tayo pagkakaunawaan. O anong gawin natin? Kung halimbawa nagbungguhan kayo, minsan di ko maintindihan yung iba, ayaw magpatawad. Ayaw ko siya makita, pastor. Anong gagawin natin kung may galit ka? Bibigyan ko siya ng kutsilyo at isa kutsilyo? Sige nga. Oh. Ganun ba ang church? Hindi po. Tama? Ang church, maipapamuhay mo ang pagmamahal kapag time na may misunderstanding na. Saludo ako sa mga kapatiran na kapag nagawan na sila ng mali, doon na nila ina-apply, minamahal pa rin nila yung nakagawa ng mali. Bakit? Ikaw din nung makasalanan ka, naawa lang ang Diyos sa'yo. Tinanggap ka lang ng Diyos na matay siya para sa'yo. Sino tayo para hindi magpatawad? Tama, mali. Kaya sa church, dapat nagmamahalan tayo. Maisa sa pamuhay po nyo yun kapag hindi na maganda yung nangyayari sa atin. Kinapakaganda sa church. Dito nyo po talaga mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita, paano nyo po magagawang mahalin siya? Mahalin mo po yung katabi mo. Dahil sabi ni Kristo, mahal mo ko? Sige. Ang patunay na mahal mo ko ay mahal mo ang iyong mga kapatid. Ang problema ni pangalan, hindi nyo naman alam pa. Alam nyo naman pangalan ng katabi mo? O, alamin mo po at dapat maging close po tayo. Okay? Kaya sa church, ano po yung importansya ng church? Sa church, lalago kayo at maipapamuhay nyo ang pagmamahalan. Ang church ay katawan ni Kristo and we work together in unity. Isa pa po, tayo po yung bride. Efeso chapter 5. Isa pang paglalarawan ng church. Ang church ay parang relasyong mag-asawa. Si Kristo ang groom, tayo po yung bride. Sa mga kinasal na, madali niyong maintindihan to. Efeso chapter 5, verse 25 to 27. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Pag malapit na po yung kasal ng bride, nagpapaganda kayo, di ba? Kapag nakatrahe di boda, pumupunta pa po ba kayo sa lugar na maraming uling, maraming putik? Hindi. Kaya ang church ay parang saloon, pinapaganda tayo dito. Inaalis ng Diyos, unti-unti yung ating mga karumihan. Kaya pag nasa church kayo, natural kayong mapapabanal, mapapalinis, para pagdating ni Kristo, maihanda tayo, gaya ng babaeng ikakasal. Mayroon po bang babae na sa araw ng kasal niya, di man lang siya naligo? Wala man lang pagupit? Madungis siya? May ganun ba? Lahat po ng bride sa araw ng kasal, siya po yung pinaka-maganda. Yun po kapag nasa church tayo, napapabanal tayo, nahuhugasan tayo sa ating mga karumihan. Gaya po ng bride, ang kasal po ay kapag nag-rapture na, yung glorification na po yun. Kaya habang naghihintay tayo sa pagdating ni Kristo, maglinis na tayo ng ating mga sarili. Yan ang kahalagahan ng church. Hindi ka malilinis kung wala ka sa church. Ligtas ka na.
Sa church, lagi kang pinapaliguan. Yun po yun. Ngayong araw, pumunta kayo ngayon, dahil sa salita ng Diyos, yun po yung tubig, napaliguan uli kayo. Nalinis uli yung mga karumihan po ninyo. Ganun kahalaga ang church. Tayo ang bride ni Kristo. Malapit na po siyang dumating at ang gusto niya, pagdating niya, handa na po tayo. Ano pa? Sa pamamagitan ng church, kung mag-a-abide ka, mabubuksan ang pintuan ng Ebanghelyo para maligtas sa mga mahal mo sa buhay. Tingnan natin Gawa chapter 16. Gawa 16, verse 31. Gawa 16, verse 31. Gawa 16:31, basahin po natin sabay-sabay. 31 at 32, 3, 2, 1. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Kaya pagligtas na kayo, manatili sa church. Sabi dito, manampalataya ka, ligtas ka na. Huwag niyo pong ma-misunderstand ang verse. Sabi dito, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi ibig sabihin ligtas ka na, automatic ligtas na rin yung kapamilya mo. Hindi po. Ang ibig sabihin ng talata, kapag ligtas ka na at nagpatuloy ka sa church, may chance na maligtas sa mga mahal mo sa buhay. Sino po ang nangaral? Dito po sa Philippian jailer dito, verse 32. At kanilang sinabi, ang nangaral doon sa Philippian jailer ay ang church. Kaya kung nasa church kayo, natural nyong mai-evangelize sa mga mahal nyo sa buhay. Bakit? Kapag may Grand Bible Seminar, lahat ng kapatiran nagtutulungan. Tama? Kapag nasa fellowship ka, hinihingi mo ng prayer request. Kaya pinapangaral, pinagpipray nila yung kamag-anak mo para ma-invite mo dito. Mahirap mo pong madala ang mga mahal mo sa buhay kung mag-isa ka. Kailangan mo kami. Kailangan natin ng isa't isa. Remember, ito rin ang payo ng pastor sa akin nung bago ako. Ito napatunayan ko sa Christian life ko, mararanasan nyo rin ito kung makikinig kayo ngayon sa akin. Nung bago ako, ang dami kong trabaho. Ano ang payo ng pastor? Brother Jason, just abide in the church. And if you abide, time will come, your family members will be saved. Totoo po. Dito ako na-save sa Manila Central Church. Ang Manila Central Church ang tumulong sa akin para maligtas sa mga mahal ko sa Malasiki. Ang Manila Central Church ang tumulong sa amin para maligtas sa mga kamag-anak namin sa Iloilo, sa Sultan Kudarat. It was because of my brothers and sisters here. Kung wala ako sa church, di ko sila mai-evangelize. Kaya yung family ko, family ng asawa ko, naligtas na rin. Why? We simply abide. Nag-abide lang po kami sa church. Mark my word, kung mag-a-abide kayo, kahit yung kamag-anak mo hanggang dun pa sa dulong bahagi ng mula, apare hanggang hulo, may evangelize natin yan. Naintindihan nyo? Pag wala ka na, di mo na sila may evangelize. Brothers and sisters, ang tunay na ligtas, ano po ang wish niya? Maligtas si mama niya, si papa niya, mga mahal nila sa buhay. Kung matagal ka na dito at hindi pa sila naliligtas, ask yourself, ligtas ka na ba talaga? Kahit anong kanta-kanta, pray, matagal ka na, wala kang pusong i-evangelize sila, may question akong kaunti sa'yo. Lahat ng ligtas, gusto nilang maligtas sa mga mahal nila sa buhay. At kapag nasa church ka, natural, magagawa mo yan. I-engage mo ang mga kapatiran. Kung hindi mo madala ang kapamilya mo dito, tayo ang pumunta dun sa bahay nyo. Sugurin natin sila. May dala tayong projector, ako, laptop, Bible seminar. Simple lang naman po kayo lang yung ayaw. Sana po, mag-isip kayo. Kapag ligtas ka na at nagpatuloy ka, mau-open ang door of the gospel sa mga mahal mo sa buhay. Maghintay ka lang, maliligtas sila. Sa mga kapatiran dito, di ba yan ang experience ninyo? Noon ikaw lang, ngayon kasama mo na yung asawa mo, anak mo, tama mali? Parang walang sagot Delikado tayo dito. Kasama mo na yung asawa mo o hindi pa? Mga anak mo, kasama mo na? Yung iba, youth pa. Kasama mo tatay at nanay mo, hindi pa. Kung hindi pa, mag-evangelize ka. I-engage mo ang Manila Central Church. Okay? Kaya pag nananatili kayo, ano po ang kahalagan ng church? Maliligtas din po in due time ang mga mahal nyo sa buhay.
Lastly, kapag nasa church kayo, may confidence kayo sakaling dumating na si Jesus Christ. Tingnan po natin unang 1, chapter 2. 1 John chapter 2, verse 28. Unang 1, chapter 2, verse 28. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Pag wala kayo sa church, parang nakakatakot pag dumating si Kristo. Bakit? Nasa kasalanan ka. Ano po yung pangarap ng bawat Kristiyano kapag nag-rapture na sa church siya? Kasama niya ang mga brothers and sisters. Mayroon pong mapapahiya talaga pag dumating si Kristo. Sino sila? Sila yung mga brothers and sisters na wala na ngayon. Bakit? Simply because nagtampo sila. Simply because may trabaho daw sila. Pagdating mo po sa langit, hindi ka naman tatanungin ng Diyos, ano yung trabaho mo noon? Hindi po. Mapapahiya talaga yung mga wala sa church. Kaya nga, hanggang sa simula, naligtas na kayo, hanggang huli, dapat manatili lamang kayo sa church. Last verse ko po, napakahalaga ng talatang ito. Ito ang kwento ng Good Samaritan. Lucas chapter 10, bago tayo magtapos. Lucas chapter 10, verse 30 to 35. Salitan po nating babasahin, Lucas chapter 10, verse 30 hanggang 35. Simulan ko po 30, kayo po yung 31. Lucas 10 verse 30. Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho, at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila, at iniwan siyang halos patay. Gayon din ang isang Levita, nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ang tulisan dito ay ang demonyo. Yung biktima, sino siya? Tayo. Sinong tumulong sa biktima? Good Samaritan. Sino si Good Samaritan? Si Jesus Christ. Siya lang ang Good Samaritan, wala nang iba. Bakit? Walang sino man ang mabuti, ang Diyos lamang po ang mabuti. Siya po yung Good Samaritan. Ginamot po niya yung biktima, tayo po yun. At dinala tayo sa bahay panuluyan. Ano ang bahay panuluyan? Church. Alagaan nyo siya, doon tayo magpapagaling. Yun pong biktima, marami siyang sugat, binugbog po kasi siya. Kaya tayo po ay larawan ng mga bugbog saradong mga biktima. Pero nilagay tayo sa bahay panuluyan, doon magpapagaling ng sugat. At kapag magaling na, sabi niya, babalik akong muli. Kaya ano po ang puso ng Diyos? Kapag dumating siya, gusto niya nasa church ka. Nandito tayo. Ang pinagpipray ko po na, rapture sana, nagpipreach ako at kasama ko ang mga brothers and sisters. Sabay, nawala na tayo. Yun ang pinakamagandang rapture. Paano po wala ka sa church? Sabay nag-rapture, nandun ka sa labas. Gumaganon ka. Pup! Gumanon, nawala ka. Anong ginagawa mo? Sabi ng Diyos, mapapahiya ka. Nag-rapture, gumaganon ka. Nawala ka. Hulog. Anong ginagawa mo nung nag-rapture? Mapapahiya ka. Langit ka na, pero nakakahiya ka. Magsisisi po kayo kung ayaw niyong maniwala. May nakakahiyang kaligtasan. Ano po yung nakakahiyang kaligtasan? Nandun ka sa langit, pero palakpak ka lang ng palakpak. Wala kang reward. Brother A, ito yung kanya. Marami siyang na-evangelize. Marami siyang nagawa. Pagkatapos siyang maligtas, ikaw naman. Yung pangalan ko, di pa natatawag. 70 years na akong ganito. Panginoon, forever ba to?
Tagapalakpak ka lang. Magsisisi kayo kung aalis kayo sa church. Time will come kung ligtas ka na wala kang reward. Kaya my dear brothers and sisters, gaya ng Good Samaritan, sabi niya, alagaan niyo siya at babalik ako. Gusto niyang nasa church tayo sa muling pagbabalik. Ano po ang aking pakiusap? Please read my heart. Ang pinaka-pinagpipray ko, naligtas na kayo, hanggang sa second coming sa rapture, sana nandito tayong lahat. Makakaasa po ba ako? Yes, sabay next week, wala ka na. Ito po yung prayer, ipag-pray natin. Pati yung sarili mo, ipag-pray mo. Ano po yung pinagpipray? Mula ng araw na maligtas ako, Panginoon, hanggang mag-rapture, gusto ko po, matisod man ako, magkasakit man ako, magkaproblema man ako, tuloy-tuloy lang ako sa church hanggang sa muli kayong dumating. Ganun po ang ipag-pray nyo. Okay? Sana dire-diretso lang. Naka-third session na po tayo. Ang bilis lang, tapos na po tayo. Ngayong araw, pinag-aralan po natin ang ano ba yung iglesia? Ano po yung iglesia? Tao, hindi building. Sinong mga tao yun? Mga taong ligtas. Ano ang tunay na iglesia? Iglesyang nangangaral ng ebanghelyo. Parang binaliktad lang ni sister. Ano yung iglesia? Tao. Ano yung tunay na iglesia? Bumalik. Ang tunay na iglesia, nangangaral ng ebanghelyo, kaya naliligtas ang mga tao. At ano ang bilin sa atin? Manatili lang sa iglesia. Bakit? Kung mananatili ka sa iglesia, mag-grow ka. Pag nananatili ka sa iglesia, magbabago ka. Kung mananatili ka sa iglesia, mai-evangelize mo yung mga mahal mo sa buhay. Kung mananatili ka sa iglesia, mararanasan mo, matututunan mo ang pag-ibig at maisa sa buhay mo ang pag-ibig. At pag nasa iglesia ka, maihanda ka sa rapture. Malilinis ka, mapapaganda tayo, walang dungis, walang batik. Pag dumating si Kristo, para tayong bride. Ang rapture ay parang wedding ceremony. At ang isang bride, magandang-maganda siya sa araw ng kasal. Kaya sa church, inaayusan tayo ng Diyos, inaalis niya lahat ng dumi, pinapaganda tayong lahat. Ngayon, challenge, kung wala ka sa church, wala na po. Kaya ang buhay mo magiging parang impyerno at ikaw lang po yung pasang-awa lang sa langit. Huwag niyo pong asamin na tagapalakpak lang kayo sa langit. So please, my dear brothers and sisters, mula maligtas hanggang sa huli, gusto ko po at pagpipray ko na nasa church lang po kayo, nananatili sa church ni Kristo, sa iglesia ng Diyos. Tayo pong latayo mo ko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Ngayong araw natutunan po namin ng church, ang iglesia. Ito ay grupo ng mga ligtas na Kristyano. At ang tunay na iglesia, Panginoon, nangangaral ng ebanghelyo, kaya mas marami pa pong tao ang naliligtas. At ang turo niyo po sa amin, Panginoon, mula maligtas hanggang mag-rapture, manatili lamang po kami sa church. Nawa mangyari ito sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang sakaling dumating po kayo, ay magkaroon po kami ng gantimpala sa inyong harapan. At nawa, Panginoon, habang hindi pa kayo dumarating, magawa po namin ang dapat namin gawin sa church, ang pananatili, hanggang sa ma-witness po namin sa aming Christian life, ang pagkakaroon namin ng panloob at panlabas na bunga. Muli, Panginoon, ang pagpupuri at pasasalamat ay ibabalik namin sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat sa pag-uwi.